Pinakahuli pong kwento ni Chris Aquino, gumaganda na ang kanyang kulay, nadagdagan na ang kanyang timbang. Let's go! Naliligaya rin po ito ng marami nating kababayan dahil sa pinakahuli pong kwento ni Chris Aquino sa aming common friend, ang aking anak-anakan na si Dindo Balares na nasa Bicol, na miss ko na sobra ang buong pamilya, ay kinuwento niya na gumaganda na ang kanyang kulay, nadagdagan na ang kanyang timbang, at dun sa kanyang chemotherapy ay tinatanggap na ng kanyang sistema yung mga bagong gamot na ibinibigay sa kanya. Magandang balita ito. Magandang sinyalis na ito na sana itong panalangin natin na magtuloy-tuloy, na sana po ang paggaling niya nang makita na natin si Miss Chris Aquino. Pagkatapos po ng mahigit na 2 taon ng ating mga panalangin na binibigay sa kanya, dahil hinihigi niya yan na binibigay naman po natin, ipinagkakaloob ng buong puso. Ngayon lamang po tayo nakarinig kay Chris o nakabasa na yung mga gamot ay umaayon na sa kanyang system, di ba? At dati kasi puro yung pagdadagdag ng AI niya, dadagdagan na naman, di ba? Nakakalungkot yung gano'n, di ba? At least kaya nakakampante na tayo, ay, may dinidinig May ng nagaganap. may nagaganap ng pag-unlad. Diba? May nagaganap. Kaya lamang po, meron naman siyang pasubali na binigay doon na yung tungkol sa kanyang puso, di ba? Sabi niya nga genetics, doon niya ibinigay sa genetics yung dahilan. Ang kanya daw pong lolo sa ama ay namayapa ng 50 anyos, at ang kanyang ama, ang unang-unang sakit sa puso ay 47 years old. At ang namayapa po na si Pinoy, ang dating pangulo, ay nag-angiogram din sa puso din. So hindi pwedeng magkaroon din sa kanilang linyahe yung sakit sa puso. Kaya sabi niya genetics. Sana mapaglabanan yun. Di ba? Sa kaya itong ipapanalangin natin na hindi sana mangyari sa kanya, mga nangyari sa mga kapatid niya, ama niya at lolo niya. Sana. Kasi po, sabi nga natin, pinakamabisang paraan dito ay ang panalangin. Yung pong pera na lagi nakahanda, napakalaking bagay din po. Pero wala na pong dadaig pa sa kalooban ng Panginoon. Siya kasi ang nakakaalam ng lahat, at siya po ang pinakamahusay na doktor sa buong mundo. Siya rin ang gumagawa ng pinakamabisang gamot sa buong mundo. Siya yun. Kaya walang ibang po pwedeng tumulong kay Chris Aquino kundi ang itaas kasama ang maramihang panalangin. At ang pagtulong sa kanyang sarili. Sana ipagpatuloy yan ni Chris, yung pagtulong sa kanyang sarili. Ito na lang ang dapat niyang iwasan. Yung makakapag-trigger ng kanyang stress. Iyon. Naku Chris, dapat kumalma ka na lang. Kalaban ng AI yan. Lumayo ka muna sa social media. Yun ang pinakamaganda. Kalaban ng autoimmune disease. Yung ang stress. Yan kailangan gagawin ni Chris. Huwag muna siya Siyempre masaya tayong tatlo. 10 ng ating mga kababayan. Gusto namin ni Romel at ang ating mga SNNers magtawid ka ng mensahe kay Chris Aquino in English. Dito siya natatawa sa iyo sa pagpapatawa mo. Kahit pa noon. Okay, kalimutan man na yun. Let bygones be bygones. Sabi nga, past is past. Forget everything. I forget everything. But Okay. I remember names. We forgive, but we always remember names. Okay, go. To Chris Aquino, I know the people, especially your fans, is very happy. Are very happy. Are very happy today because of the very good news. So that's why you just go for that good news. Do not bring in the bad news for your fans and to the people of the Philippines. Kasi naaapektuhan. Sa anumang sabihin mo at i-post mo, hindi lang ikaw ang nahihirapan, ang ating mga kababayan, ang iyong mga tagahanga na tunay namang nagmamahal, malayuan at malapitan. Correct. Minsan kasi uunawain din natin may mga sakit iba. Kasi pag nagkikwento may mga sakit iba, gumagaan yung pakiramdam nila. Totoo yun. Totoo yun. Na natatawid nila yung nararamdaman. At mauunawaan din siya doon sa punto na kapag ikaw ay may sakit, na ang takbo ng buhay mo ay doon lamang sa iyong tirahan at sa klinika ng doktor na gumagamot sa iyo o sa ospital, mabuburyong ka talaga yun, diba? Sobra-sobra pong pagkaburyong ang mangyayari. Kaya siguro para naman pag-aanin ang kanyang nararamdaman, ipinopost niya kung ano ang kanyang emosyon. Doon na lang natin tignan. Siguro nakakatulong din tayo pag ipopost niya na yung nararamdaman niya, naiibsan yung konting kirot. At ginagantihan ng pagmamahal ng mga nakakabasa. Correct. Diba? Ganun yun. Kaya, Chris Aquino, dito na kami, we are here to pray for you. Ano to pray? To pray. To pray. To pray for you. Napakamabisa, lalo na yung sama-samang panalangin. Mas dinidinig nga raw sa langit dahil ang daming humihingi. Diba? Hindi man ibinigay sa iyo noon, maaaring itong mga darating na panahon, yung lahat ng paghihirap mo, lahat yan, mababawasan na hanggang sa tuluyan ka nang gumaling. At matutupad na rin ang tinatawag mong reunion kasama ang iyong mga kapatid at iba pang mga mahal sa buhay. Mangyayari yan. Ito yung literal na ingatan mo ang iyong puso. Totoo yan. Literal yun. Literal na talaga.
ingatan mo ang iyong kalusugan at ingatan mo ang iyong puso. Totoo yan. Mahal ka namin at marami nagmamahal sa'yo. Dahil kasi may mga pagkakataon na hindi kagandahan nga ibinabatong salita kay Casey Concepcion. Pero napansin mo mula nung Mother's Day hanggang ngayon nag-uusap tayo, puro positibo, no? At saka na yung maganda yung mga ginagawa niya, yung mga sundot niya sa social media niya, na talagang magbubukas ng puso. At yung video, yes, diba? Magbubukas ng puso ng bawat Totoo. mother sa buong Mensahe po kasi ng pagtanaw ng utang na loob, pagmamahal, at pagpapahalaga yung nilalaman ng kanyang posts at saka yung pong kanyang video nang ipagmalaki niya sa buong mundo ang 10 mahalagang gamit na iniregalo sa kanya ng kanyang inang si Sharon Cuneta mula nung siya ay bata pa. Ay, Diba? oo. Alin doon ang pinakagusto? Ay, yung pinakagusto ko doon yung ipinakita niyang mga sulat na. Ayun po, Ay, sa naipon. ipon. Naipon niya na Si Sharon ang nag-ipon Oo. noon. Mga Oo. sulat ni Mga Casey sulat, sa oo. mama niya na inalbum talaga. Talagang inabi pa talaga niya. Oo. Talagang bilib talaga ako kay Casey. Alam mo si Casey, pag hindi mo siya kilala, sa ganyan ang ugali niya, sa bait niya, parang tatanungin mo, ang ganda naman ng pagpapalaki ng mga magulang mo. Hindi, at saka Oo, diba? maganda din yung, of course, yung mga sulat na naipon ni Shawi, ginawa niya sa album, at yung mga baby photos niya, lalo nung nag-birthday siya. Ayo. Alam mo, meron ako mababanggit si Ed Sheeran. Oo. Kung napanood mo yung video ni Ed Sheeran, mula sa kuko niya, sa pusod niya, lahat ng mga pictures niya nung siya'y bata pa, unang hakbang, pangalawang hakbang, unang pagkaka-confine, lahat. Documented Ang talaga. galing nung kanyang mga magulang. May mga ganun. Oo, meron ka Diba? mabusising mga magulang. Oo, Meron. maipon. Correct. Kaya ako pagka pinapanood ko yun, sabi ko, ang buti-buti ng mga magulang ni Ed Sheeran. Talagang sinuportahan, pinatnubayan yung paglaki niya, di ba? Yes. At parang ganun din si Casey ngayon. At nakakatuwa si Casey dahil ikinukwento niya, binabahagi niya sa publiko. Katulad yung kanyang pendant, di ba? Yun yung sing-sing, na wedding ring. wedding ring ni Gabby Concepcion at ni Sharon Cuneta na ibinigay ng mama niya sa kanya at ginawa na niyang pendant. Ay, di ba? Ay, nakita mo yung pagpapahalaga niya sa Oo. bawat binigay sa kanya ng kanyang ina. Na walang actually marami yun pero 10 lang muna ang Oo. pinakita. Yung mga libro, Oo. yun ang isa sa pinaka minamahal niya. Tapos sabi nga natin, di ba, kapag ganun na, pinahahalagahan mo ang ibinigay ng iyong magulang sa iyo, yung pagtanaw ng utang na loob, ang unang-unang matatanim sa puso at isip natin. Correct. Di ba? Masyado siyang masinop talaga si Casey. Mhm. Oo, hindi ibig sabihin hindi siya mapurara. Di ba? Ibig sabihin, Ibig Di ba mayroong mga iba kasi ng mga bata na mapurara, di ba yung mga binibigay kung saan Baliwala lang. Baliwala lang kung saan siya. Hindi katulad ni Casey talagang kita mo nung ipinakita niya nandito pa po lahat yun. Di ba? at saka yung bahay niya, no? Doon mo makikita kung gaano ka organisado ang isang tao, di ba? Yung kanyang mga palamuti, yung mga bulaklak, Oo. yung mga pinggan, Correct. yung sofa. Ang ganda-ganda, maayos siya talaga. Kahit yung bahay niya sa States, di ba? Oo. Talagang siya yung personal, napaka hands-on. Kaya lagi niyang binabanggit ang nanay niya pag nakakita siya ng mga gandang gamit kasi na-influencean siya Oo. ni Sharon at kanyang mamita. Oo, pati yung coffee cup, Oo. di ba? Mamita niya, ang namayapa po na si Mami Elaine Cuneta, napakalaki po kasi ng impluensya sa kanya at saka ang mama niya. At yung sinabi niya sa kanyang post na mapagtiwalaan niyo kung paano niyo ako pinalaki. Ang ganda-ganda, makahulugan. Oo, at saka Di kung ba? panonoorin mo yun, lalo na may iintindihan mo ngayon, oh, napakabait mo itong batang ito. Oo. Lahat ng binigay sa kanya ng mama niya, masinop niyang Pagkakalan. naalagaan. Oo. At kahit po sa ibang bansa, lagi natin pinagkukwentuhan to. Dahil may nagte-text sa akin sa Europe, di ba? Na kapag daw po si Casey Concepcion ay nasa isang restaurant, lalapitan nila, laging may pagkakataon at panahon para makipag-post sa kanila. Tinatanong pa sila kung taga saan sila dito sa Manila, sa Pilipinas. Eh, alam naman po natin na may mga personalidad po talaga na kapag kinakausap ng mga kababayan natin, natural, makita mo ang isang Casey Concepcion o kahit sino. Siyempre, proud na proud ka. Ay, naku, sikat ito. Yes, So, oo. papapicture ako sa tabi niya. Mm. Kay Casey, kahit kailan, di sila nabibigo. Correct. Diba? Kaya siguro natutuwa si Sharon eh. Wala lang talaga silang oras mag-ina eh. Sana magkausap Tuwang-tuwa sila. talaga siya Diba? sa Magkausap nangyari. sana. At kami naman po ay pinakikinggan namin ang magkabilang panig. Kung meron pong issue tungkol kay Sharon, tinatalakay namin kung paano kapag may Casey Concepcion, ganun din po ang binibigay naming panahon, di ba? Correct. Naalala ko lang si Ate V. Ah. Di ba yan din ang papuri kay Ate V pag nasa ibang bansa? Mm. Na parang hindi siya yung napakagaling na actress, parang hindi siya yung star for all Oo. seasons, na kapag nilapitan mo talagang may nakahandang ngiti, siya pa humahawak ng camera para sila makapagparetrato. Ibang-iba ang papuri kay Ate V, ng ating mga kababayan. Yung nakuha ni Casey yan yung ugali ni Sharon Cuneta, di ba, Nay? Na matatandaan niya lahat ang mga nakilala niyang tao. Paulit-ulit, di ba, Nay? Isang beses ka lang niya makakita. Pag nakita ka niya ulit, tandang-tanda ka niya. So, galing talaga sa puso kung gaano siya matatouch ka na, ay, tandaan niya pa ako. Ganon, yung mga kaibigan ko. Oo, nanay. Ako ang pinaka ano ko yan si Ate Bid. Ah, Si Ate Bid matalas ang memorya niya. Oo. ba ano, by first By name? first name talaga alam niya yun pagka makita. Saka alam niya kapag isinulat mo siya, talagang hindi maganda. Ay, oo. Ipararamdam niya sa'yo na nasaktan siya. Pero hanggang dun lang. Tama. Hanggang dun lang. Oo, hindi mo ako nagustuhan noon. Siguro, kapag ka naman tayo nagkaroon ng pagkakataong magkasama, magugustuhan mo rin ako. Maganda yung ganun eh, no? Oo, maganda Maganda yun. yung ganun. At saka Ipararamdam mo. Kasi kasi sinasabi din ko minsan ni Ate Bid, sabi niya, hindi ko naman mapipilit yung mga tao. Mapiplease lahat. Mapiplease na may mga tao naman talaga na ayaw sa Oo. akin. Sabi niya lang gano'n. At saka
Paksyon-paksyon yan eh. Pag sinabi mo yung Vilma, may Nora. Pag sinabi mong may Nora, may May Vilma. Vilma. At yan din ang isang katangian ni Alden Richards na mahal na mga press people ng mga kababayan natin. Matandain siya at talaga pong laging may nakalaang panahon para sa ating mga tagahanga. Dapat Ay, oo. lahat ng artista ganun. Oo, sana ganun talaga. Sana nga. Kaya si Casey, nako, ang ganda-ganda ng mga puntos na inireregalo sa iyo ng ating mga kababayan ngayong mga panahong ito, lalo na yung pagtanaw mo ng utang na loob, pagpapahalaga at pagmamahal sa iyong pamilya. Panalo. Saludo kami. At yun na nga mga kachika, kung nagustuhan mo ang hot topic natin for today's video, ay ano pang inaantay mo? Mag-like ka na at i-share mo na din para mas marami pang magkakaalam sa hot topic na ito. Maraming salamat! Let's go.